YM channel. Hi, let's tackle direct assault versus indirect assault. For this video, we will discuss what is direct assault, what is indirect assault, and after that, we will illustrate kung ano ba yung crime na nakomit nung offender. Okay? So ano po ba ang direct assault? Essentially po ang direct assault, kapag inatake ang isang person in authority or isang agent of a person in authority, direct assault po yan. If they were attacked while engaged in the performance of their duties or on occasion of their performance. Pero yan po yan, no, basically. Next tayo, sa indirect assault naman po. Ang indirect assault po nakocommit kapag yung taong tumulong sa agent of a person in authority, inatake din. So may 30 tao tayong i-discuss dito. Yung una, yung person in authority. Next, agent of a person in authority. Lastly, yung tumulong sa agent of a person in authority. Magkakaiba po yan. Who is a person in authority? Ang example po niyan, mayor, vice mayor, konsihal, kapitan. Yan po ang mga person in authority. Kung sa judiciary naman tayo, judges, persons in authority po yan. Justices, congressman, senador, mga persons in authority po yan. Ano naman po ang agent of a person in authority? Yan po yung mga kapulisan natin. Colonel, Major, yung mga yan, PO1, SPO1, agent of a person in authority po yan. Okay. Ano naman po yung person helping an agent of a person in authority? Ito po yung mga civilian, mga private persons na tumulong po sa police. Okay, so 3 pong senaryo, 3 pong tao, no? And based sa mga tao po na ito, let's illustrate kung ano ba ang crime. Sa una po tayong illustration. Inassault si mayor. What's the crime? Direct assault po yan. Kasi inatake ang isang person in authority. Inassault ang pulis. Direct assault po ulit ang crime kasi agent of a person in authority po ang pulis. Next scenario, may private person na tumulong sa mayor, sabihin natin. Tinulungan niya si mayor kasi si mayor inaatake. So siya, sinanggan niya yung atake kay mayor, inatake din siya. What was the crime committed against this private person? Ang sagot po dyan, direct assault din. Kasi pag tinulungan ng isang pribadong tao, ang isang person in authority, nagigipong agent of a person in authority din siya. Kahit na hindi man siya pulis, kahit na kapitbahay lang siya ng mayor, kahit kapitbahay lang siya ng judge, magigipo siyang agent of a person in authority. So, direct assault din po. Next scenario, tinulungan ng pulis yung mayor. Alam nating direct assault yan kasi ang police by himself ay agent of a person in authority na yan. Ito po ang last scenario, kakaiba. Tinulungan ng isang private person ang isang pulis. Tapos itong pribadong tao na tumulong sa pulis, inatake siya. What was the crime committed? Ang crime po na nakomit, indirect assault po. Let's recap. Pag mayor inatake, direct assault. Assuming na nagtatrabaho si mayor nung inatake siya or on occasion of his, the performance of his duties. Next, inatake ang pulis habang nasa police station, sabihin natin, direct assault din. Tinulungan ng pulis ang mayor, yung pulis ang inatake, direct assault din. Tinulungan ng pribadong tao ang mayor, yung pag-atake po doon sa pribadong tao, direct assault din. Kasi agent na siya of a person in authority dahil tinulungan niya ang isang person in authority, yung mayor yun. Lastly, tinulungan ng isang pribadong tao ang isang pulis. Indirect assault po yan. Kasi this is a person aiding an agent of a person in authority. Yan po ang una nating discussion sa direct assault. Marami pa pong ibang topics like yung complex crime, i-absorb ba siya, complex crime ba yan, separate crimes, itatakal po natin sa next video.